Sa isang tahimik na baryo na napapalibutan ng mga puno ng saging at niyog, may isang lumang bahay na nakatayo sa gilid ng kalsada. Hindi ito mukhang kakaiba sa umaga. Pero pagsapit ng gabi, parang may nagbabago. May kakaibang katahimikan na bumabalot sa paligid. Walang aso ang tumatahol. Walang insekto ang maririnig. Parang lahat nagtatago. Sa bahay na iyon, nakatira si Mara, isang babaeng mag-isa lang. Tuwing gabi, bago siya matulog, may isang bagay siyang ginagawa. Tinitiyak niyang sarado ang lahat ng bintana. Pinapatay ang ilaw. At saka siya humihiga nang hindi lumilingon sa kisame. Dahil alam niya na may naroon. Hindi niya ito nakita. Hindi niya ito nahahawakan. Pero naririnig niya. Sa unang gabi, parang mahina lang. Parang may dumaan. Parang hangin lang. Pero lumipas ang mga araw at naging malinaw ang tunog. May gumagapang. Mabagal. Mabigat. Sa bubong. Hindi ito daga. Hindi ito pusa. Dahil kung ano man yun, alam niya kung nasaan si Mara. Tuwing gagalaw siya sa kama, hihinto ang tunog. At kapag titigil siya, magpapatuloy ulit. Parang pinakikinggan siya. Isang gabi, nagising siya ng biglaan. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa katahimikan. Walang tunog. Walang kahit ano. At iyon ang mas nakakatakot. Dahan-dahan niyang iminulat ang mata. At doon niya napansin, may tumutulo. May tumutulo sa kesame. Isang patak. Mabagal. Diretso sa kanyang kama. Hindi ito tubig. Makapal. Maitim. At may amoy. Dugo. Hindi siya sumigaw. Dahan-dahan siyang lumingon sa taas. Hindi siya gumalaw. At doon niya nakita isang mukha. Dikit sa kesame. Baliktad. Nakatingin sa kanya. Mahaba ang buhok. Nakasabit pababa. At ang mga mata, hindi kumikislap. Ngumiti ito. At unti-unting bumuka ang bibig. Mas malaki. Mas malaki pa. Hanggang hindi na ito mukhang bibig ng tao. At mula sa loob, may gumalaw. Isang mahabang dila. Dahan-dahan itong bumaba. Palapit sa kanya. Amoy dugo. Amoy patay. Napapikit si Mara.
at nagdasal. Pero nang iminulat niya ulit ang mata, wala na ito. Tahimik ulit ang lahat. Pero simula noon, hindi na siya nakatulog ng maayos. Tuwing gabi, mas lumalakas ang tunog. Mas bumibigat ang hakbang. Mas lumalapit. Hanggang isang gabi, may narinig siyang boses mula sa bubong. Mahina. Paos. Hindi tao. Alam ko, nagising ka. Nanigas ang buong katawan niya. Hindi siya gumalaw. Hindi siya huminga. At dahan-dahan, may naramdaman siya. May humawak sa kanyang buhok. Mula sa taas, malamig, madulas, at marahas. Bigla siyang hinila pataas. Parang may butas sa kisame. Parang may puwang. At doon siya kinuha. Kinabukasan, wala nang nakakita kay Mara. Pero may napansin ang mga kapitbahay. Tuwing gabi, may gumagapang sa bubong. Mas mabigat na. Mas mabilis. At paminsan-minsan, may narinig silang iyak. Hindi galing sa taas, kundi mula sa loob ng kisame. Parang may nakakulong at may kumakain. Kung sakaling marinig mo ang kaluskos sa bubong ninyo, huwag mong isipin na pusa lang yun. Dahil kung titigil ang tunog habang nakikinig ka, ibig sabihin, alam na niyang gising ka.